So may relasyon yung tanong na sasagutin ko ngayon kung bakit nakahubad ako. Actually, joke lang yon. Actually, yung tanong is, magkakaroon ba daw or liliit ba daw yung mga muscles niya or mga kalamnan niya kung tatakbo siya or magfo-focus siya sa running. Now, take everything with a grain of salt yung sasabihin ko ngayon kasi hindi ako coach, hindi ako expert, pero syempre, nagbabasa din ako, saka meron akong konting background pagdating sa medical field kasi nakatapos ako ng isang kurso na may relasyon sa medical field. Pero hindi ako doktor ha. Merong mga study dito na ang running, kung masyadong excessive, is talagang nagkakaroon ng epekto sa ating mga kalamnan. Kakaroon siya ng negative kasi lumiliit. Kasi itong mga kalamnan natin, itong mga muscles natin, lumalaki siya kung meron kang stimulus. Ini-introduce mo yung stimulus. Kunwari, nagbubuhat ka, nag-gym ka, nag-weight training ka. Yun, lumalaki siya. Kasi kung parati ka lang nakaupo, nag-e-scroll, walang lalaki sa'yo. Now, meron na akong 4 na studies na nabasa. Noong 2009 sa Applied Physiology, yung sinabi dito is, found that prolonged endurance exercise, meaning running, endurance exercise yan, can shift the body's protein balance toward muscle breakdown if dietary protein intake is insufficient. So kung nagkulang ka sa protein intake. So yun yung sinabi ko dati sa mga iilang videos ko na kailangan natin ng magandang pagkain, nutrient dense, especially yung mataas sa protein. Kasi during exercise, during cardio, during running, nagkakaroon siya ng micro damages sa ating mga muscles. Lalo kung long distance yung tinatakbo mo, kailangan mo ng protein. Maraming protein para makapag-repair yung ating mga muscles. Kasi ang building block ng muscles natin is protein. Tapos ito namang pangalawang study, a study in medicine and science in sports and exercise 2012 by Konopka and Harber pa din, compared resistance training and endurance training. If it found that endurance exercise like running leads to mitochondrial and capillary density improvements but can result in muscle fiber shrinkage. Ang endurance exercise daw, although nakakapag-improve ng ating mitochondrial and capillary density, yun para yun sa ating energy production. Yung mitochondria natin is yung powerhouse ng ating mga cells. Pero ang effect naman niya, ang negative effect naman niya is fiber shrinkage or muscle fiber shrinkage. So hindi kaaya-aya ang epekto nito pagdating sa mga taong gustong magpalaki ng katawan. Yun nga kasi yung muscle fiber daw is lumiliit. Pero dito naman sa number 3 na study, yung research in European Journal of Applied Physiology 2008 by Hackney and Walsh showed that long-term duration endurance training increases cortisol levels. So stress hormone ang cortisol, which can promote muscle protein breakdown, especially if recovery and nutrition are inadequate. No. So again, makikita natin na ang long or mga endurance training or endurance na mga exercises or training nakakapag-increase ng cortisol, tapos nagpo-promote ng muscle protein breakdown. Tapos yung condition dito, especially if nagkulang ka sa recovery saka sa nutrition. Dapat ang recovery at nutrition is part of training. Dapat meron kang disiplina dyan. Matulog ng maaga, matulog ng at least, yung mga narinig ko, at least 7 hours talaga. Kung di mo naman kaya nung ganun kahabang tulog, at least bumawi ka sa, sabihin natin kung meron kang break time sa araw. So bawiin mo dun. Tapos pagkain pa rin. Kailangan mo ng nutrient dense, more on protein talaga yung emphasis dito. Tapos yung pinakahuli naman is meta-analysis in sports medicine 2018 by Jones et al. Discussed the interference effect where high volume endurance training can suppress muscle hypertrophy. Nasusuppress daw niya yung paglaki ng muscles mo. Hypertrophy is paglaki compared to strength training alone. However, may nilagay siyang however, combining both effectively can still allow strength and endurance adaptations. So meaning, yan papasok yung mga runner na mga hybrid. Si Nick Bare, Nick Bare pala yung pangalan. Isang sub-3 marathoner yon, pero malaki yung katawan. Nick Bare podcast, makikita nyo sa YouTube yan.
napakalaki ng katawan pero sub 3 marathon yung kaya niya or na-achieve or yung PR niya. So napakabilis pa rin kahit malaki yung katawan niya, saka hindi siya lumiit kasi hybrid yung training niya. Meaning, nagbubuhat siya, nag-gym siya, pero tumatakbo din siya. So, pinagsasabay niya yung dalawa. Pero kailangan mo pa rin ng enough recovery saka enough na nutrition.